Greetings mga kababayan! Ito po si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod. Ang mapag-usapan po natin dito ay wag niyong maituring na isang legal opinion bagkus consider our discussion for academic purposes only. Sa mga subscribers, viewers, marami pong salamat. Sa mga baguhan pa lang po, click, like, share, subscribe, hit the notification bell upang sa ganun magkaroon kayo ng update sa mga future videos natin. Maraming pong salamat. Ang episode po natin ngayon ay ating pong matatalakay ang mga sari-saring mga katanungan o clarification sa nauna po nating video tungkol po sa swindling or estafa. Marami po talagang nagtatanong at medyo naguguluhan po sila kung ano ba yung pagkakaiba nitong estafa sa utang. Kasi po marami pong nagtatanong na paano sila masingil yung kanilang utang. Niloko din sila. Ano bang pagkaiba nito sa isang estafa na swindling o pagkautang lamang? Una po sa lahat, ang pinakabuod po nito ay may kasabihan. Okay? Nasabi na ito last time na dalawang tao lang ang dito sa mundo, ang nanloloko at yung naloloko. Okay? So, ganon din po sa magpapautang po kayo. Kung kayo pa ay magpautang, yung iba, count it as lost na. Yung iba naman ay gusto makasiguro, ay kailangan merong collateral. Okay po? Ngayon, ito yung utang. Ang utang po, ito ay civil obligation lamang. Wala pong may kasabihan, wala pong nakukulong sa utang. Okay? Kahit na halimbawa po, umutang sa inyo, depak na utang, civil obligation lang yan. At dahil nangako sa inyo at nagtiwala kayo na dahil may kakayahan sa magbayad, pinautang ninyo. And then later on naman, may kasulatan kayo na utang. Later on, hindi siya nag-utang, basta hindi siya nagbayad, bigla na lang siyang nawala o maraming dahilan. Ang tanong, pwede bang kasuhan ng swindling o estafa? Ay hindi po. Dahil una, kung pagbabasihan po natin yung kasulatan na ginawa ninyo, ay utang po. Pag sinabing utang, hindi po swindling o estafa po yan. Another aspect po na i-clarify natin. Yung, halimbawa, nagpunta sa inyo, nag-aalok ng investment. Nagtayo po siya ng kumpanya. Okay? Sinasabi niya, okay, meron akong itatayong corporation o meron akong corporation. Gusto mo bang mag-invest? Okay? Pag nag-invest ka, bibigyan kita ibibigay ko sa iyo yung shares of stock na ganito. Halimbawa, nag-invest ka ng 100,000, meron kang shares of stock na 100,000. Okay? Okay? Ito po tinatawag nating, halimbawa, unsubscribed shares. At nag-subscribe po kayo, nagbayad kayo. Okay? Ito po tinatawag natin maaring legit po ito na investment, nag-invest kayo sa isang company. Okay? Then nalugi po yung company. Okay po? At itong company naman ito ay registered po naman sa Securities and Exchange Commission. Okay? Na bilang isang corporation. Nagkataon lang na nalugi po kayo. Okay? Kasi sabi ng kaibigan ninyo, alam mo, pag ganitong gagawin natin, kikita tayo ng ganito. After 3 years, 5 years, kikita tayo. But it turned out, after 5 years or 10 years, hindi kayo kumita, nalugi kayo. Ang tanong, ito ba'y maaring mapapasok sa swindling? Ay hindi po. Kasi po, nag-invest po kayo business po yon in good faith. Okay? Wala nang pong business na 100% na mag-succeed. Ang business po, merong risk. Merong risk na malugi. Meron din namang tsansa na kumita ka. Okay? Pero hindi naman lahat porque nalugi, may panluloko na. Ibang usapan po yun kung may lumapit po sa inyo. Ito po yung rampant po ito. May lumapit po sa inyo na sinasabi, uy, kung kayo ay mag-invest sa akin. Okay? Okay? Pinakitaan kayo ito, registered ako sa DTI o registered ako sa Securities and Exchange Commission. Na totoo nga namang, meron registered dito. Okay? Na corporation. Okay po? Inaalok kayo ngayon. Okay? Pero ang pag-alok sa inyo, hindi bilang isang stockholder. Kung hindi, mag-invest ka ba? Mag-invest ka ba?
ganito. O mayroon kami ditong pipakita sa inyo articles of incorporation. O mag-invest ka ba? Ganito. Pag mag-invest ka ng 100,000 or 200,000, ibabalik sa iyo ay 50,000 a month o 30,000 a month. Naniniwala naman kayo ron. Pero, ang sinasabi niya sa inyo ay sigurado yun. Naniniwala naman kayo. And it turn out na kahit sa ito'y, pag ginawa po kasi niya yun, kakailanganin pa rin po niya yung license ng Securities and Exchange Commission for secondary market. Ibig sabihin po niyan, fully subscribed na, fully paid na po yung subscription o capital ng corporation, nagre-raise po siya ng puhunan o investment. Ay kailangan na po niyan ay ang license o permiso sa Securities and Exchange Commission. Kung wala pong permit po yan, kahit na registered po yan, ay hindi po obra. Illegal po yan. Kaya mag-ingat po kayo rito. Ulitin ko po, para hindi kayo confuse. Pag iba po yung mag-invest kayo sa corporation as a stockholder or incorporators, no problem po yon. Ang sinasabi natin dito, pag organized na, registered na yung corporation, fully paid, subscribe na halimbawa, yung capital nito, at may mag-aalok sa inyo, at para mahikayat lang kayo, papakitaan kayo ng certificate incorporation nila, at tapos mag-solicit sa inyo ng investment na nag-promise sa inyo na like heaven and earth, o pag magbigay ka ng 50,000 o 100,000, ang balik sa iyo niyan in 1 month, 100% or 30%. Ay pag ganyan po, too good to be true, wag po kayong maniniwala dyan. Dahil po kadalasan po dyan ay investment scam po yan. Yan po ang maliwanag na swindling or estafa. Okay po? Kasi po, may panloloko na ang ginawa. Ano yung panloloko niya? Ay yung pag-alok sa inyo ng ganyan at naniniwala kayo. At marami po kayong nabiktima. Ay ito po'y maaaring hahantong sa syndicated estafa. Ay ito po'y may pagkakulong po ito na habang buhay. Kaya po, mag-ingat po. Kung kayo man po'y unwittingly nag-i-engage sa ganyan, mag-isip-isip po muna kayo. Okay po. Ngayon, another crime na dapat nating i-clarify din. Yung pong, ano bang pagkakaiba ng tinatawag nating swindling sa tinatawag nating yung pagnanakaw? O kasi po, ano bang pagkakaiba nila? Kasi hindi natin ito na-discuss last time. Sa swindling or estafa, tandaan po natin, ang pera o property na pinagkaloob po natin ay pinagkatiwala lamang for a specific purpose. Doon po sa example po yun. O bago po lahat, nakaligtaan ko. Pag kayo po ay nagninegosyo sa palengke o kayo po ay nagmanufacture ng mga goods, okay po? At gumagamit po kayo ng timbangan. Nakalagay po sa inyong label, 1 kilo or 2 kilos ang isang package. O kayo po ay nasa tendera po kayo ng palengke. At it turned out na yung 1 kilo ninyo, may daya pala yung timbangan po ninyo. May daya ang timbangan ninyo. Sa halip na 1 kilo, 800 grams lang pala yun. Okay po? So may bawas po yung timbang. O dahil po, parang sa taxi rin yan na yung metro minsan ina-alter nila. Okay po? Ito ba ay maituturing na pagnanakaw? Hindi po. Ito po isa ring uring panluloko or estafa. May kulong po yan. Kaya po sa mga viewers po natin, mga kababayan natin, na nagtitinda po kayo sa palengke, ay gumagamit po kayo ng timbangan, o mayroon kayong processing business, nakapackage o nakalagay sa bote at sinasabi ninyong ganun ang quantity niyan, ganun ang volume niyan, ay mag-ingat po tayo. Kasi po pag mali po yan at ito po ay isang maituturing na ebidensya po ng panluloko or swindling. Okay po, okay. Balik naman tayo roon sa tinatawag tayong pagnanakaw. Dito po sa pagnanakaw, okay po, compared doon sa estafa, sa pagnanakaw po, ay wala pong, ito po involving lamang sa mga personal property. Okay po. Yung nangnakaw po, ang iniisip niya, meron siyang intent to gain. Ibig sabihin, nakuha niya ito.
Mayroon siyang gusto niyang makinabang dyan, kukunin ito, nang walang pahintulot doon sa may-ari. Whereas dito naman sa estapa, okay po, mayroong pahintulot yung may-ari, binigay yung pera, okay? Binigay yung pera at pinagkatiwala lamang for a specific purpose. Dito po sa theft, sa pagnanakaw, wala po. Basta gusto niyang makuha yung property with intent to gain, okay po, at hindi alam nung may-ari ng personal property na nakaw po niya ito. Ito po yung theft. So, okay po? So, in short, doon sa theft, wala pong consent sa physical transfer ng property. Ito po ay kinuha lang. So, repetitiously, hindi niya alam. Nakatingaya ka lang, kinuha na. Theft po ito. Na wala pong ginamit na dahas or forcible entry doon sa inyong mga kahadiyero, sa inyong aparador. Ito po, pag ito'y nagkaroon na ng forcible entry, gumamit na po ng patalim, ng baril sa pagkuha ng inyong property, ay hindi na po ito matatawag na theft. Maring ito po ay isa na pong robbery. Pag robbery po, mayroong ginamit na dahas o pananakot doon sa pagkuha ng inyong property. Medyo ano din yung penalty po nito. Medyo malaki rin yung penalty nito. Ngayon po, sa mga kasambahay pala natin, no, mga tenants po natin, no, ito po'y mag-ingat po tayo kasi po yung ating revised penal code, meron pong tinatawag dito na qualified theft sa ilalim ng ating ng revised penal code, Article 310 po ito. Kung saan po, pareho din po ang elemento ng theft at saka qualified theft. Mayroon ding intent to gain. Okay? Kinukuha din yung personal property. Kaya lang po, pag sinabing qualified theft, ito po, may halo po ditong tinatawag nating trust or abuse of confidence. Okay? Ito po ay nangyayari kadalasan po yung mga kasambahay po natin. Mag-ingat po kayo. Minsan po nawala ng alahas yung amo. Okay? Basta na lang po, siyempre, pinagbibintangan po nila ay yung kanilang kasambahay. No? Yung iba naman po ay talagang kinukuha, pero yung iba naman po, inosente po sila. Okay? At kinakasuhan po ng qualified theft. Alam po ninyo, ang penalty po ng qualified theft ay kahit na po sabihin nating maliit na bagay lang po yan. Ang halaga, malaki po ang penalty nito. May pagkakulong po ito ng mahabang panahon. Okay po, qualified theft. Ano po yung qualified theft? Ito po, sino bang magkakumit nito? Sabi po ng batas natin, number 1, ay yung mga domestic servant. Okay po? So, mga kasambahay natin. Okay? Kasi, nandun po sila sa bahay nakatira. Siyempre po, mayroong tiwala na binigay sa kanila. May access po sila sa loob ng bahay. Kaya, qualified theft. At, sino pa? Ay yung nagnakaw po ng motor o ng sasakyan. Bukod sa karnaping, ay maaari din siyang makasuhan ng qualified theft. Ninakaw yung sasakyan. O kaya, binuksan po yung sulat at kinuha po kung ano yung contents ng sulat doon. Imagine that. Kinuha lang yung sulat. Pagpanay, wala namang importanteng bagay doon. Kinuha lang yung sulat. Kasi po yung sulat is confidential po yun. Personal property yun ng isang tao kung saan naka-address yun. Qualified theft din po ito. Halimbawa po, kung kayo ay tenant sa isang coconut plantation, okay po? Ibiro po ninyo, kung kumuha po kayo ng isang kapirasong nyug lang po, na walang pahintulot doon sa may-ari, ay qualified theft din po ito. O kayo po ay nagtatrabaho sa isang fish pan. Kayo po ay, o sa isang plantation, okay? Kumuha lang kayo ng isang isda, 2 isda o 1 kilo, 3 kilo, it does not make any difference. Isang isda man yun, o 2 isda, 1 hipon, 2 hipon, o 5 hipon, o 5 bangus, 1 bangus. Qualified theft pa rin yun. Malaki din po ang parusa nito. Or, nagkaroon po ng lindol. Okay? Nagkaguluhan. Nagsamantala po kayo. Ninakaw po niyong bahay. Okay? Nagkaroon ng sunog. Okay?
O nagkaroon ng volcanic eruption, sumabog yung vulkan. O nagkaroon ng flooding o calamity. O nagkaroon ng vehicular accident. Nakita ninyo may yung mga sakay na pasahero walang malay. Kinuha ninyo yung kanilang personal belongings, okay? O nagkaroon ng rally o nagkaroon ng disturbance doon sa nagkaguluhan sa rally, okay? Sinamantala ito, kinuha din yung mga gamit nung nandun. Ito po ay maituturing din na isang qualified theft. Kaya tayo po mag-ingat po tayo rito, lalo po kung tayo ay pinagkatiwalaan, no, ng ating mga amo. Okay po? Yung pong pagkaiba ng theft, ordinary theft, at saka sa qualified theft. Pareho po yung elemento ho niyan, no? Pareho. Magkatadaw lang po yan doon sa mga abuse, no? Mayroong tayong abuse of confidence na ginawa dahil siyempre pag tayo may kasambahay, may tenant, siyempre nandun po yung ating pagtitiwala or caretaker sa ating property. At kung sila mismo yung nagnakaw, kasi nandun na sila ang tawag sa ating mismo niyan, kinukupitan, maaring qualified theft din po ito. Okay po? So, saganang atin at sana po kahit paano ay naliwanagan po ninyo yung ating unang episode na may kinalaman sa swindling or estafa. Kasi po, kadalasan sa inyong mga katanungan ay naglalaro po dito sa theft ba yan, investment ba yan, or business, o swindling ba yan, o qualified theft ba. So, saganang atin, salamat po at sa inyong oras at sana nagkaroon po tayo ng kaakibat na legal information sa ating episode nito. Hanggang sa muli at maraming pong salamat sa inyong pagtangkilik.